Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 10, 2023, Biyernes. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng dakilang Papa San Leon, Pantas ng Simbahan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 15, verses 14 to 21. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo, Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy natin ng pagbabasa at pagninilay sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na ngayon po ay kanyang ipinapaalala sa kanila o maging sa atin sa panahon natin ngayon kung ano po ang kanyang goal, no? Kung ano yung purpose niya, no? Dahil kung tutuusin po si San Pablo ay kung babalikan natin yung buhay, no? Siya po ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang kanya pong mga pagkakamali. Bagamat si San Pablo po ay isang matalinong Hudyo na very, kumbaga, yung dedicated, no, sa pagtuturo at pagsasabuhay ng mga kautusan, kung kaya inakala nga niya noon na itong si Kristo at ang kanyang mga tagasunod ay lumalabag sa mga kautusan na kanya pong natutunan, kung kaya umabot sa punto na siya po ay naging mamamatay ng mga Kristiyano. Pero sa pagkakataon na binigay sa kanya ng Diyos, nagpakilala si Jesus sa kanya, kung kaya ito naman ang kanyang ipinakikilala. So yung goal niya ay ipakilala si Kristo, lalo tigit sa mga katulad niya, no? Sa mga nagkamali, mga naligaw, at lalo tigit siya po ay isinugo para sa mga hintil, no? Yung sa labas, no? Labas ng lahi, no? ng mga Hudyo. At ito yung kanya naging target, no? Ang ipangaral si Kristo, ang ipakilala si Kristo sa mga hindi pa nakakakilala at nakakarinig tungkol kay Kristo. Na isa rin magandang paalala sa ating lahat, maging sa amin, no? Sa aming mga pare na gamitin natin, no? Gamitin itong social media, itong YouTube, no? Kung saan marami sa inyo nakakapakinig na ang maging focus, no, ng ating pong ginagawa, no? Ito ay isa ring uri ng evangelization at nawa o hari nawa ay nabibigyan ko ng hustisya ang pagbabasa at konting pagpapaliwanag o katisismo tungkol po sa mga unang pagbasa, no? Na sana po, no, higit sa katulad nga ng sinabi ni San Pablo, higit sa kung ano paman ang makilala nyo nawa, ang marinig nyo nawa mula sa akin ay
ang mga salita na mula kay Kristo at si Kristo nawa ay may pakilala ko ng lubusan sa inyo kung ano ba ang ginagawa ni Kristo para sa atin at ano pa ang kaya niyang gawin para sa atin. Pero nawa, kung tayo nga ay makaranas, no, sana po sa tulong ng social media, nitong platform na ginagamit natin ngayon, ay lubusan po ninyo na maunawaan ang mga salita na nanggagaling kay Kristo at magkaroon din nawa kayo ng lakas ng loob, ma-encourage din nawa kayo na magbahagi ng mga bagay na inyo pong natututunan sa atin pong pang-araw-araw na pagninilay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.